Live na tayo, guys. Kumusta na? Hello po. Live na tayo. Mhm. Hello. Part 4. Hello po, hello. Nasaan na kayo? Mhm, mhm. Pwede rin, mamaya na lang. Hello po. Hello. Pakipasa na ng ating ano. Ayan, si Ate Sheena namin. Pakipasa na ng links natin, Ate Sheena. Hello! Live na po tayo. Glory, glory to the Lamb. Glory, glory to the Lamb, for He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon His throne, and unto Him shall we lift our voice in praise. The Lamb upon Thy throne. Hello, Ate Jem. Yan, may apat na. Hello. Sabi nila, siniset up nila yung ating speakers diyan sa may isang banda. Basketball court. Away. Medyo tuwid ko nga ang aking nagpolo tayo, guys, kasi medyo malamig na dito. Sinusubok lang natin yung binili natin. Mukhang okay naman siya. Hello! Ate Nat namin. Nandiyan na. Salamat sa inyong pag-respond doon sa panawagan na mag-live tayo 5-minute nuggets. Napakahalaga ng bawat isa ay nakakapagproklama dahil yan po ang principle ng faith. We believe, therefore we speak. Sumasampalataya kami, kaya kami nagsasalita. Hello, Pastor Jack. Tuloy tayo, guys. Tuloy na tayo. Hallelujah. Hindi pa ako nakapagpadala ng schedules ng mga tawan natin. So, yeah. They can wait. Ang pamagat ng ating mensahe, kung nababasa ninyo, part 4 ng Last Adam's Generation. We are the last Adam's generation. Your world is the responding chord. The world is the shadow of our imagination. Punta tayo sa ating talata. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Kailan patuloy natin ito sususugan dahil kung hindi ay kumbaga we are caught with our pants down. That should never be.
Hindi dapat mangyari ito. Kailangan alam natin kung saan tayo nagpupunta, ano ang ating patutunguhan. Nandiyan kayo, Ephesians chapter 3, sa mga hindi friends ng Facebook nito. Buksan niyo po ang inyong mga, sigurado po na makikinabang tayo sa mga pahayag na ito. Hindi man po tayo magkakilala, hindi man tayo nagkakasama sa fellowship, mahalaga po na makinabang tayo sa mga aral na ito. Ang lagi po ay institute. Ibig sabihin institute, pwede mo sabihin universidad, kolehiyo, o paaralan. Institute. Pero institution ng lahi ng huling Adan. Ikaw at ako ito. Alright? Now, let's go. Ephesians chapter 3 verse 14. Simulan natin. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Verse 15. Of whom the whole family in heaven and earth is named. Named. Tagalog. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sang bahayan sa langit at sa lupa. Father Almighty, salamat, Abba, Daddy. At Ikaw ang aming Ama, at yung pangalan na aming dala sa katauhan naming si Jesucristo. Sa gabing ito, ipuproklaman namin ang tunay naming katauhan na Ikaw, kapuspusan mo, Ama, Abba, Father. Salamat at patuloy na umaandar ang iyong kaisipan ni Kristo na nasa amin, upang patuloy namin ma-generate, mapaandar ng walang humpay ang sinasabi mo na si Kristo ay ang iyong kapangyarihan at karunungan na nasa amin. Thank you, Father, Holy Spirit, Daddy, sa iyong katalinuhan pagtuturo sa gabing ito. We bless you and we honor you and we give you back the glory and the dominion in the name and righteous name that we bear in our life, Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Angels of God, we dispatch you guys. Go forth and do your job. Now, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Gusto ko mapansin natin ang salitang of whom the whole family in heaven and earth is named. Pag sinabing nasa Kanya'y kumukuha ng pangalan ng bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Pag sinabing pangalan po, His name is Himself. Ang pangalan po niya ay ang katauhan niya. Ang pangalan po niya ay siya mismo. Ang pangalan po niya ay ang kanyang katauhan, ang kanyang kapuspusan. Pag sinabing dala-dala mo ang pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo, sabi niya, magbautismo ka. Palitan mo ang lahat ng gusto mong palitan. Ideklara mo ang lahat ng ideklara mo para sa taong yan. Lahat ng pagbabago, pagtangan-tangan mong katauhan ng Godhead. Lahat ng ideklara mo sa lupa, makikinig ang langit at susunod lamang ang langit. Kaya pag nagbabautismo tayo, napupunan niyo ba kayo mga nabautismohan? Sana matandaan ninyo ang mga propesiya, pahayag ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Nung kayo nilublob sa tubig, tanda na kayo namatay na. Ang lahat ng luma ay lumipas na. At nung umahon kayo sa tubig, mayroong prophecy ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At yun ang iyong kinabukasan. At yun din ang iyong nakaraan. Dahil kung anong nakaraan, yun din ang kinabukasan.
Alright? Now, pag sinabing sa pangalan ni Jesus, ang pangalan ni Jesus ay ang kanyang katawan. Pag sinabing sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, you're in Christ stead. You are in His stead. Ikaw ay nasa katauhan niya. Ikaw ay nasa kanyang kapuspusan sa oras na yan. Ito ang katotohanan na tanging mga lahi ng huling Adan ang malinaw na nakakapanghawa. Sundan natin, verse 16. Sa King James Version, tingnan natin. That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Inner man. Sa Tagalog, paano pagkasulat? Upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Hindi sang ayon sa ano paman, kundi ayon sa kayamanan. Sang-ayon sa kayamanan, gaano kayaman ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ba? Hindi po ayon sa ating pinag-aralan. Hindi po masama mag-aral sa paaralan. Ngunit ang lahat ng ito ayon sa kayamanan. Riches. Ang riches kasi na sinasabi dito, guys, hindi yung naaapuhap nating kayamanan ayon sa ating nakagisnan, nakamalayan. Ang riches na ito ay base sa fullness ng Diyos. Kapuspusan ng pagiging Diyos. Hindi maapuhap ito ng sino mang tagalupa lamang o taga-kadiliman, maging ang mga anghel, kapatid. Maging ang mga anghel. Dahil hindi ito para sa kanila. Kaya may teaching tayo na maging ang mga anghel nakamasid sa likuran natin. Tatuwing tayo'y magpipreach, magnuggets, nakamasid silang masinsing, nakikinig. Ano ang revelation sa kanya? Ano ang kahayagan? Anong kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang ama na pinapahayag niya? Dahil anak at ama, pamilya ito. Pamilya. DNA ng ama ito. Sang-ayon according to the riches of His glory. Grant ito, kapatid. Ang grant ay hindi po pinaghihirapan. Tinatanggap. Masasabi mong natanggap mo ang grant na ito kapag ang grant na ito ay nagamit natin. Pag sinabi mong pinagpala ka na, grant po yan. Ibig sabihin ng grant, gift. Pwede mo sabihin, gift. Ito ay bilyon, kumbaga, o milyon na grant na pinadala sa'yo. Walang ano yan. Walang bayad, walang interest. Grant eh. Pag sinabing grant, ito ay hindi mo pinaghirapan, ngunit kailangan mo tanggapan, kailangan nating tanggapin, at masasabi natin natanggap natin kapag nagamit natin ito. Saan daw naroon ang grant na ito? Kapag tatagalog, paano pagkasabi ng grant? Upang sa inyo ipagkaloob. Pagkaloob pala. Ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Pagkataong loob, yung inner man, doon po naroon ang grant. Kapag ang grant na yun gumalaw, nagamit, kalakasan ng Diyos ang gumagalaw sa loob. Ang inner man, napakahalaga. Itong pagkatao sa loob. Bakit sa loob?
Dahil ang principle, kung anong iniisip mo sa loob mo, ay ganyan ka. Ang mundong ito, sabi niya, bantayan mo ang iyong puso. Dahil yan dinadaluyan ng buhay. Ang mundong ito ay anino lang ng kung anong iniisip mo sa loob. Rewind. Ang mundong ito ay anino lamang. Alam mo yung anino? Pag lumalakad ka, may anino ka, di ba? Ang realidad ay yung may anino. Ang anino ay hindi realidad kumbaga, ngunit bunga lang ng may anino. Ang tunay at buong mundo ng tao ay ayon sa kanyang inner man. Ang inner man, ang ugat ng lahat ng nakikita sa labas. Pag ang inner man, ang tao sa loob, ay natanggap ang grant, ang kaloob, lalakas siya sa loob. At kung gaano siya kalakas sa loob, makikita niya sa labas. Ngunit kapag ang inner man na wangis ng Diyos ay hindi gumalaw, mayroong gagalaw sa loob mo. Espiritu rin. Mula sa salita ng kalaban ng COVID na ito, papatayin ka. Walang mayaman, walang mahirap sa COVID na yan, kapatid. Ngunit, gumagalaw lamang siya sang-ayon sa gumagalaw sa loob mo na takot. Sang-ayon sa gumagalaw sa loob ng tao na siya'y kinikilala, na siya'y binibigyan halaga, siya'y binibigyan pagkatao, kalakasan. Kaya siya gagalaw. Naalala ko si John G. Lake. I-research niyo po sa Google. Hindi na bago itong COVID na ito. May kalamidad sa Africa noon na nakakatumba na lang ng mga tao, nagnanaklak ng katawan. At lahat ng namamahala doon sa ospital, ganyan yung suot na mga frontliners niyan sa ospital. Parang mga astronaut. Kaya kailangan balot sila. So nabalitaan ng grupo ng kapatid nating si John G. Lake, pumunta sila sa Africa. Tumulong doon kung saan sentro ng kalamidad na yun. Yung mga nagnanana, yung virus na sinasabi. At wala silang guantes, wala. Binubuhat nila papunta sa kung saan, nakikilibing sila, binubuhat, ilibing, dalhin sa ospital yung hindi papatay. At sinaway sila ng mga doktor. Anong ginagawa niyo dito? Bakit wala man lang kayong protection, PPE? Sabi ng grupo, huwag po kayo mag-alala. Sabi ni John G. Lake, kami, mga anak ng Diyos. Gulat yung mga doktor. Hindi pwede yan. Baka matumba na lang kayo. No. Sabi ni John G. Lake. Yan, patay na. Kumuha ka ng nana sa katawan niya. Lagay mo sa palad ko. Tingnan mo sa microscope. Nilagay ang palad ni John G. Lake sa microscope. Pinatungan ng nana yung mga mikrobyo na yon, yung virus na kung anong tawag nila doon. Kitang-kita nila na parang maliliit na mga uod gumagapang dito sa kamay ni John G. Lake, pero hindi inabot ng ilang segundo na namatay. Patay sila, patay. Bakit? Gumalaw ang inner man. Kung hindi gumalaw ang inner man na wangis ng Diyos, kapuspusan ng Diyos, ang tao na buhay
siya pa rin ang authority sa mundo. Siya pa rin ang may kapangyarihan sa kanyang mundo. Kung ano ang iniisip niya sa loob niya. Kung ano ang imagination niya sa loob niya. Yan pa rin po ang Diyos ng mundo niya. Yan ang matutupad. Yan ang Diyos. Yan ang masusunod sa mundo niya. Kaya kilalanin natin ang ating sarili, kapatid. Hindi ito reliyon. No. Pag pinag-usapan natin ang mga paksain dito, katauhan mo itong tunay, kapatid. Hindi ito haka-haka lamang. I-research niyo sa Google. Mababasa ninyo, malinaw nandun. Kaya natin pinag-uusapan, hindi para gayahin sila, kundi sila at ikaw at ako, iisang anak ng Diyos, isang lahi ng Diyos. Malinaw ba? Malinaw po ba ako? Kasi kahapon po, pinakikinggan ko yung aking video, may putol-putol. Alright. Tuloy natin. Verse ano na tayo? Verse 17. Sa King James Version. Inner man. Ang mundo mo, kapatid, anino mo lang yan. Anino ng iniisip, ng imahinasyon mo sa loob mo, na pinalagay mo katotohanan. Ulitin ko pa. Pag naging katotohanan sa loob natin, yan po magkakaroon ng anino sa labas mo. Magkakaroon ng bunga sa labas natin, sa paligid natin, sa katawan natin. Yan po ang batas ng Espiritu. Verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Take note. That Christ may dwell in your hearts. Sabi mo si Kristo na sa puso ko. Pwede mo sabihin, pero may ebidensya. Kapag si Kristo nga ay nananahan sa puso natin. Una, sa pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Sabi sa verse 15, of whom the whole family in heaven and earth is named. Ang pananampalataya na sinasabi dito, naniniwala tayo na wala na tayong ibang katauhan kundi si Kristo Jesus. Wala na. In Him we live, in Him we move, and have our being. For we are the visible manifestation and representation of God to created beings. Yan ang faith. By faith, sabi niya. By this premise, sa pamamagitan ng katotohanan na ito, tinatawag pananampalataya, na ikaw at ako ay may pangalan, at ang pangalan na ito, katauhan mismo ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Pag yan ang nangyari, sabi niya, nag-ugat ka, rooted and grounded in love. Sa Tagalog, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Malalaman natin kapag nanahan si Kristo sa ating puso, hindi tayo nakasimangot araw-araw. Tingin mo sa mundo, masaya, maligaya, masagana, nakangiti ka. At lahat ng tao na nangahirapan, hindi alam ang tunay na katauhan, nangaawa ka. Hindi ka makasarili, kapatid.
pag-ibig. Hindi ito pag-ibig na napag-aralan natin noon, 7 uri ng pag-ibig. Ayon sa Grego na pagkasalin, ito ay agape. Ito ay pag-ibig ng Diyos. Hindi ito pag-ibig sa kaibigan lamang. Hindi ito pag-ibig na romantic lamang. Ha? So, malalaman mo kung si Kristo nga ay nananaan sa ating puso, dahil unang-una, in Him we live. Sa Kanya tayo nangabubuhay. Sa Kanya tayo nangakikilos. At sa Kanya tayo may pagkatao. Yan ang faith. Kaya sabi niya, in my name, sa pangalan ko, utusan mo ang demonyo. Ang sinasabing utusan, kapatid, spiritual. Hindi verbal lamang. Dahil ang verbal ay anino lang na inyong spiritual. Nariyan ka palang naglalakad, alam mo, sa Kanya ako nangabubuhay. Sa Kanya ako kumikilos at Siya ang aking pagkatao. Sabi ng COVID, lumayo-layo na tayo. Baka may inutusan pa tayo papunta sa ilang, wala tayong maandon. Wala tayong madadamay doon. Iwanan natin yan. Alam niya kung sino siya. It is the consciousness of being. Kamalayan ng tunay mong katauhan, yan ang sinasabi, utusan mo! Kaya marami sa ating umuutos, hindi umaalis ang sakit. Hindi lumalayas ang demonyo. Bakit? Ang inner man na ugat ng lahat ay hindi sang-ayon sa ating sinasabi. Marami sa ating kiniklaim na pinagpala na tayo, pero sa loob, damahin mo kung ano nasa loob. Naroon sa sulok ng puso, sinasabing, paano ako pinagpala? Paano mangyari ito? Wala akong trabaho. Nasa COVID kami. Nasa lockdown kami. Yan ang matutupad. Hindi sang-ayon sa sinabi ang inner man. Hindi gumagalaw sa loob. Ulitin ko, kapatid, ikaw at ako lamang makakagawa nito. Tayo pa rin ang boss sa mundong ito. Huwag mo isisi kanino man, maging sa demonyo. Hindi niya trabaho yan. Trabaho mong ipatupad siya o ayawan siya. Trabaho nating ipatupad ang Diyos o ayawan ng Diyos. Ano man ang talian mo sa lupang ito, sa mundong nakikitang ito, ay hindi kailanman susunod ang langit. Bakit? Kung ang inner man, ang tao sa loob, hindi gumagalaw. Kaya hindi siya nakakapag-utos. Rewind. Lahat, pati pananalita nating kapatid, asamanting kitinisards. So we see, eat, sabi niya, kumain ka at uminom ka. Ngunit ang puso niya wala sa'yo. Ang iniisip niya, sana wag madumaan ito. Storbo naman ito. Sige po, kain po kayo. Sige po, kumain na po kayo. Sa loob-loob niya. Punta pa rito ito. Yeah. Alam ko na gets niyo. Alright? Now, ang tunay na nagtutumibay sa pag-ibig, kapatid, dahil ang Diyos ay pag-ibig, wala siyang takot sa kalamidad na ito. There is no fear in love. We're not given the spirit of fear, but the power of love and a sound mind. Malalaman mo, bakit hindi natin itaguyod ito? Dahil itong kinakatakutan ng kamatayan. Alam mo ba na itong ating binabahagi ay salot sa kamatayan? Alam mo ba na may salot ang kamatayan? Pag nandyan ang salot, tumatakbo siya. Dahil baka mamatay siya. Etong kamalayan na ito, ng mga huling Adan, lahi niya, salot po ito sa kamatayan.
Isang salot ito sa kadiliman. Dahil lumalaganap ang kaliwanagan. Ang salot sa kadiliman ay ang liwanag na gumagalaw mula sa loob. Tuloy natin. Verse 18. Sabi niya, tundan natin, and grounded in love, may be able to comprehend with all saints, banal, mga banal, what is the breadth, and the length, and the depth, and the height. Ay sinasabi dito, kapatid, deep calls unto deep. Kalaliman ng karunungan at kapangyarihan. Kataas-taasan, sukat, kumbaga, ngunit hindi siya sukat ayon sa ating panguunawa. Ito ay sukat ng Espiritu. Ang ibig sabihin, ang buong langit, mundo at ilalim ng mundong ito, nasa sakop mo, kapatid. Kaya sinabi, sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, at ilalim ng lupa, luluhod! At sino ang magpapatupad? Ikaw at ako. Walang ibang magpapatupad niyan dito, kapatid. Dahil ikaw na ang nakikita, buto at laman ni Kristo na kapuspusan ng Diyos. In Him you move. Sa Kanya ka gumagalaw pag nagsalita ang dila na ito ayon sa galaw niya sa loob, kapatid. Pati tuhod sa ilalim ng lupa, luluhod. Yung nakikita nila ang anino mo. Kaya meron tayong example, anino ni Pedro. Nagtatakbuhan sila. Yan din ang anino mo, kapatid. Hindi ka basta umuutos. Yan ay kamalayan, consciousness of being God. Yan ang height, depth, length. Sinasabi dito sa verse na ito. You comprehend, na unawaan mo, ayon sa karunungan ng Espiritu. Unawa mo. Kasama ng lahat ng mga banal saints. Ano man ang lawak, ano man ang haba, ano man ang lalim, ano man ang taas ng sinasabing spiritual realm. And to know, sabi niya, verse 19, the love of Christ, which passeth understanding. I-research ninyo itong understanding. To know, sabi niya, nang malaman mo. Makilala daw ang pag-ibig ni Kristo na hindi masayod ng kaalaman. Paano malaman, makilala ang pag-ibig na ito na hindi naman masasayod, hindi matungkad, hindi masukat, hindi mapanghawakan, hindi maunawaan ng kaalaman? Paano mo alam? Ito ang knowledge. Ang sinasabing know. Ito ay reconcile unto God. Naibalik tayo sa original nating pagkatao bago palalangin ng sanglibutan. Wala tayong kasing talino. Talino mismo ng Diyos ang nasa atin. Na hindi masayod ng gnosis. Itong knowledge dito, sa Greek word ay gnosis. Ibig sabihin ng gnosis, dito galing ang salitang science. Kaisipan ng mga scientifico, matatalino, mga genius, may photographic memory, pero hindi nila masayod. Hindi nila kayang alamin, panghawakan. A natural man cannot receive anything from the Spirit of God.
The love of Christ. Minsan ba na-imagine natin na pagbulay-bulayan natin paano tayo kamahal ni Kristo? Minsan ba may problema tayong mabigat na tingin natin higit pang mabigat sa pag-ibig ni Kristo? Saan si Kristo? Bago siya umibig, paano masabing love of Christ? Pag-ibig ni Kristo, kung wala ito sa puso. So, ang pag-ibig ni Kristo, kailangan niya ng puso natin. Yun ang pag-ibig, function ng puso. May pinakikingan kami noon, may programa ni Atty. Makalintal. Sabi doon, ang batas ng puso ay pag-ibig. The law of the heart is love. Nawala nang si Tony doon. Walang pag-ibig si Kristo, kapatid, sa mundong ito. Hanggat si Kristo hindi nanaan sa puso ng tao. Pag hindi nanaan sa puso ng tao, si Kristo, itong inner man, ang tao sa loob, hindi po gumagalaw. Tingnan. And to know the love of Christ which passes knowledge, hindi masayod ng kaalaman ng tao lamang, that he might be filled with all the fullness of God. Itong sinasabi, to know the love of Christ. Na-reconcile, na ibalik tayo isa sa Diyos bago palalangin ng sanglibutan. Ito ang fullness ng Diyos. Talk to me kung sino COVID-19 ang kakayanin ka. Sabihin mo sa akin ngayon, pag ikaw ang kapuspusan ng Diyos ngayon, dahil ang iyong inner man, ang iyong tao sa loob, ang iyong kaisipan sa loob, ay kapuspusan ng Diyos. Sabihin mo sa akin kung sino third wave, second wave na COVID ang pwede kang lapitan. Talk to me! Na makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Nakita mo na ba minsan sa salamin ng sarili mo na kapuspusan ka ng Diyos? Napikit mo bang mata mo habang nakaharap ka sa salamin at sinasabi mo, ako nga, I am. Ako nga. Si ako nga. Ako nga talaga. Si ako nga. Ako nga talaga, si ako nga. Nakapuspusan ng Diyos. Ako nga talaga. Tapos pag nadilat mo mata mo, nakita mo sa salamin, parang nagliliwanag ang katauhan mo. Pag nakita mo yan, sinong COVID? Anong COVID at anong kalamidad? Sabi ni John G. Lake, ipatong mo ang lana. Tingnan mo sa microscope kung anong mangyayari sa nana. Unti-unti, halos sabay-sabay nang mamatay ang mikrobyo sa kanyang palad. Yan! Ang kapuspusan ng Diyos. Ano ang puhunan? Maniwala ka lang. Wala ka ibang puhunan. Isa na ang restriction sa tao. With God, walang restriction. Because with God, nothing is impossible. Hindi sinabi, with God who believes, nothing is impossible. Walang kanyang believing. Ngunit sa tao, all things are possible to him who believes. Pagdating na sa may buto at laman, ang tanging restriction at tanging qualification, maniwala lang. Maniwala ka ng kapatid. Nakasulat. Kung wala ka namang pinag-aralan, praise the Lord, kapatid. Kung silang matalino, siyentipiko, hindi nila masayod ang kaalaman na ito, ang pag-ibig ni Kristong ito, pero ikaw na hindi nag-aral, na panghawakan mo dahil naniwala ka, you will know. Sabi niya, ang kapuspusan ng Diyos ay nakikita anino mo
Yang anino ni Pedro, pag tinamaan sila para siyang tinamaan ng atomic bomb, takbuhan sila palayo. Ang kamay ni John G. Lake, parang atomic bomb. Hindi kaya patayin ng atomic bomb ang mga mikrobyo na yan. Pero sa kamay ng buto at laman ni Kristo, nangamatay sila. Dahil tayo ang salot sa kamatayan, kapatid. Wala kang ibang puhunan, ngunit paniwalaan. Wala nang iba. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o naiisip, na-imagine, ayon sa kapangyarihan na gumagalaw sa loob natin. According to the power that is working inside you. Pag gumalaw si Kristo na power and wisdom of God sa loob natin, kapatid, nakita mo na ba ang isang organ o isang piano? Pag dinikit mo ang daliri mo sa isang ano tawag sa Tagalog? Ang buong chord sangayon doon sa key na yun, nagre-respond, sumasagot, sumasayaw, sumusunod. Yan ang mundo mo. Pag gumalaw ang isang key na pinindot mo doon sa organ, pinindot mo doon sa piano, umaalingaw-ngaw, tumutunog ang buong chord. Sumasagot sila ayon sa kapangyarihan ng Diyos na si Kristo Jesus na tauhan mo sa loob. Yan ikaw, kapatid. Para kang piano. Tung! Lahat. Buong mundo nakikisayaw sa iyo. Ayon sa chord sa loob. Salita na naging katauhan mo. Ikaw ito, kapatid. Kapuspusan ng Diyos. Maliit na bagay sa Diyos ito. Maliit lang ito. Sabi nga ni Kristo, kapag nagpalayas ako ng demonyo sa daliri ng Diyos, sinasabi ko sa iyo, ang kaharian ng Diyos narito na sa lupa. Daliri lang, kapatid. Tapos na sila. Pero kung hindi natin alam ang tunay nating katauhan, nangangatok tayo. Eto, may COVID na naman. Lockdown na naman. Yes! Pero iba ka. Hindi ka sakot ng sanglibutan na ito. You know! Sabi dito, alam mo, you comprehend. Alam mo, ang lapad, ang haba, ang lalim, at ang taas. In the name, sa pangalan, sa katawan ni Kristo Jesus na ikaw, lahat na nasa itaas, dito sa kalaparan, at sa ilalim, luluhod, kapatid. Ikaw ito. Huwag tayo palinin lang sa mga noses na hindi masayod ang pag-ibig ni Kristo. Ibinigay ng Diyos ang kapuspusan niya. May libing, ipako, patayin dahil sa iyo. Kung ikaw na lang iisang natira sa mundo, mamamatay pa rin si Kristo para sa iyo.
Kung tanging ikaw na lang natitira sa mundong ito, bababa pa rin ang Diyos at magpapako sa krus, alang-alang sa iyo. Yan ang pag-ibig ni Kristo. Huwag mong tawaran yan. Pinalitan niya ang lumang pagkatao natin, ang pagkatao niya, tunay nating katauhan bago palalangin ng sanglibutan. Pag napanghawakan mo yan, tanging puhunan mo, maniwala lang. Sabi niya, kapuspusan ng Diyos. Ang COVID, kapatid. Ipatong ng kamay mo sa COVID. Magpupulasan sila, palayo. Napatunayan na. Hindi lamang ni John J. Lake. Maraming beses, maraming kapatid na nakapatunay niya bago pa dumating ang kalamidad na ito. Pag gumalaw ang kapangyarihan mo sa loob, ay yung tunay na pagkatao, parang piano, na umaalingaw-ngaw ang lahat ng chord. Ang buong mundo sumusunod. Ang anino mo, anino ng Diyos mismo. Nakuha niyo po. Huwag tayo bumitaw dito. Lahit tayo ng muling Adan, kapuspusan ng Diyos. Ikaw ito, kapatid. Father, salamat po, Abba, Daddy. At naniwala kaming muli. Nalahi mo kami. Kami ay nakikitang kapuspusan. Kami ang buto at laman mo. Sa'yo kami nangabubuhay, sa'yo kami nangakikilos dahil ikaw ang aming pagkatao. At naging puspus ka ayon sa laman. Kung wala kang laman, Ama, hindi ka puspos. Dahil sa mundong nakikita ito, ang ebidensya ng kapuspusan mo ay kami. Kaya salamat, Ama. Nalaman namin ito. Abba, Daddy, Holy Spirit, salamat muli. We give you back all the glory and the honor and the dominion. Sa pangalan ng aming katauhan, kapuspusan mo, si Kristo Jesus. Receive our praises, Father. Amen. And just a God, thank you, guys. We bless you. Guys, ganun lang kaiksi. Okay na yun. Dahil marami pang magla-live, 5-minute nuggets. Marami dyan, alam ko. Marami na nagre-record. So, naganap na ang pinraklaman natin bago mag-hiwalay yung taon. This is the year of the harvest. Power and authority. Nagaganap na dahil. Nagaganap na. Amen! Whoa! Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. See you tomorrow, guys. Yung inyong mga live, ha? Tuloy. Ang inyong 5-minute nuggets. Sabi ni Ate Rica nga, ang 5 naging 20. Sarap kasi eh. Di ba? You have a wonderful evening. Saints, mga banal. You have a wonderful evening. I love you.